Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. SC inilabas na ang buong kopya ng desisyon sa pagbasura sa petisyon ni Senator Ronald De La Rosa. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang Petition Temporary Restraining Order o TRO at Status Quo Ante-Order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may kaugnay sa kanyang posibleng pag-aresto sa inisyong warat ng International Criminal Court o ICC. Sa paliwanag na nilabas ng Korte, bigo ang kampo ni de la Rosa na patunayan na mayroon itong malinaw at klarong karapatan na dapat protektahan, gayon din na walang malinaw na patunay na inatake ang kanyang karapatan, gayon isinalalim pa ito sa protective custody ng Senado. Dahil dito wala rin daw irreparable injury na maaaring mangyari sa senador, habang sinabi ng korte na puno ng hindi beripikadong ulat ang kanyang very urgent manifestation. Ayon kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, matuturing na temporary immunity ang paglalabas ng TRO para kay De La Rosa na mapangadib umanong gawing saligan ng mga mahinarap na lehitimong arrest warrant. Sa pananaw naman ni Associate Justice Rodil Zalameda, bigo si De La Rosa na ipakita ang kanyang unmistakable right upang katigan ito ng korte. Aniyang pagtanggi sa TRO ay hindi ibig sabihin wala na magagawa si De La Rosa, gayong marami pa itong legal remedy na maaaring iapela sa ICC. Ang umanong pagtakas naman o pagtatago ni De La Rosa ang isa sa dahilan ng Associate Justice Benjamin Caguioa kung bakit hindi ito dapat bigyan ng TRO. Habang pagdidiin ni Associate Justice Maria Filomena Singh, hindi proteksyon sa pananagutan ng pagiging opisyal ng gobyerno at hindi dapat ito magamit upang maging kanlugan sa mga legal na proseso. Samantala, giit naman ng 5 pumabor, tagumpay si De La Rosa na patunayan ang mga rekwisito upang maglabas ng TRO. Ayon kay Associate Justice Ramon Hernando, wala umanong domestic judicial process na nangyari, gayong wala ring jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Iginit naman ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na hindi dapat nalalayo sa 1987 Constitution ang paggamit sa Section 17 na Republic Act No. 9851 o ang opsyon sa pagsuko sa International Tribunal ng isang individual. Habang iginit ang 3 pang maestrado na kung tuluyan may patutupad ang arrest warrant kay De La Rosa mula sa ICC, ay maaaring umanong hindi na ito maabot ng judicial processes ng bansa at mawalan umano ng legal remedy na maaaring magamit pa ng naturang senador. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga asset ng AFP naka-standby kaugnay ng search and retrieval operations sa gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Naka-standby ang mga asset ng Armed Forces of the Philippines para makatulong sa nagpapatuloy na search and retrieval operations sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo kaninang umaga, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na nakatutok ang Bureau of Fire Protection bilang lead agency sa operasyon pero bilang buong puwersa ng pamahalaan ang kumikilos para sa mabilis na operasyon, tiniyak ng AFP ang kanilang pagsuporta rito. Una nang iniulat ng Angeles City Public Information Office na nananatili sa 4 ang kumpirmadong nasawi habang may 16 pa rin ang kasalukuyang nawawala sa naturang insidente na nangyari noong Sabado. Inside the Armed Forces of the Philippines, we continue to perform our mandate in support of the roles that these agencies play. In the event po na kinakailangan ng tulong namin, we're always ready po to support other agencies in the performance of their mandates. So we have a wide array of resources for search and rescue operations, search and retrieval operations, and then po we have specialized teams also within the AFP for different kinds of operations. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.